Ang nakalimutang ungol. Muling tuklasin ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo. May isang henerasyon ng mga lalaki na namumuhay ng malayo sa tawag ng Diyos para sa kanila. Mga lalaking nilikha upang lumakad sa awtoridad, mamuno ng may tapang, magprotekta ng may lakas at maglingkod ng may kababaang loob. Ngunit sa panahong ito, marami ang naging domestikado ng mundong nagpapatahimik sa kanila, nagpapahina, nililinlang ng mga aliw-aliw at binibihag ng mga hindi nakikitang tanikala. Gaya ng isang leon na pinalaki sa gitna ng mga aso, marami sa mga lalaki ang nakalimot kung sino talaga sila. Isang leon na lumaking kasama ang mga aso, pinapakain at dinidisiplina gaya ng mga ito, namumuhay sa gitna ng tahol imbes na sa ungol. Lumalaki siyang naniniwalang isa rin siyang aso, ngunit ang kalikasang inilagay sa kanya ay hindi nagbabago. Isang araw, tumingin siya sa malayo at nakita ang isa pang leon. Sa sandaling iyon, may nagising sa kanyang kalooban. Ang dating natutulog ay bumangon. Hindi niya ito natutunan. Naalala niya lang kung sino siya. Ganoon din tayo. Tinuruan tayo ng mundo na mamuhay bilang mga alipin, mag-isip ng maliit, kumilos na parang talunan at mabuhay sa takot. Ngunit may makalangit na DNA sa loob mo. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang lumakad sa kabanalan, awtoridad, pagpipigil sa sarili, kaamuan, tapang at lakas. Nais ng banal na espiritu na ipaalala sa iyo kung sino ka talaga. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi sa Roma 10:10, hanggat sumusunod ka sa takbo ng mundo, ang iyong isipan ay laging nakaprograma para sa pagkabigo, pagiging pasibo at pagsuko. Ngunit kapag binago ng salita ng Diyos ang iyong pag-iisip, magsisimula kang kumilos ayon sa kung sino ka talaga, isang anak ng kataas-taasan. Maraming lalaki ang naglalakad na may hindi nakikitang kwelyo. Hindi ito pisikal, ngunit totoo tulad ng bakal na kadena. Ang kwelyo ng pornografiya na umaalipin sa isipan at sumisira sa kaluluwa. Ang kwelyo ng pagtanggi na itinanim mula pagkabata. Ang kwelyo ng takot, takot mamuno, matalo, magmahal. Ang kwelyo ng lihim na kasalanan, malamig na relihiyon, espiritual na pagiging walang pakialam. Maaring mukhang malaya ka sa panlabas, ngunit sa loob mo, ika'y nakagapos, kontrolado at sumusunod sa mga tinig na hindi mula sa Diyos. Ngunit sinasabi ng Panginoon, hindi kita nilikha upang mamuhay na may mga kwelyo. Hindi kita ginawa para magtago sa mga yungib. Tinawag kitang umunggol. Bago ka pa man ipanganak, itinakda ka na ng Panginoon. Sabi sa Jeremias 5, bago kita inilagay sa sinapupunan, kilala na kita. Bago ka isinilang, itinalaga na kita. Ginawa kitang propeta sa mga bansa. Hindi ka aksidente, ikaw ay bahagi ng isang walang hanggang layunin. Hindi ikaw ang sinasabi ng mundo, hindi ikaw ang hinubog ng iyong mga sugat, hindi ikaw ang hinubog ng kasaysayan mo, ikaw ay kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Ngunit kayo'y isang hinirang na lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, sariling bayan ng Diyos, ayon sa 1 Pedro 2:9. Pinili ka ng Diyos upang maging lalaking lumalakad sa katapatan, nagmamahal sa kanyang asawa, nagtuturo sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng halimbawa, nananalangin para sa kanyang tahanan at hindi nagtago sa mga aliw ng mundong ito. Dumating na ang panahon ng ungol, panahon na upang tumindig bilang lalaking tinawag ng Diyos. Nangangatog ang kaaway kapag ang isang lalaking puspos ng espiritu ay nagpapasya. Sapagkat hindi takot ang diablo sa lakas ng katawan o sa hitsura, takot siya sa kabanalan, banal na takot, pagsuko sa espiritu at pagsunod sa salita, sabi sa Kawikaan 28:1. Ang masama ay tumatakas kahit walang humahabol, ngunit ang matuwid ay matapang gaya ng leon. At sa pahayag 5:5, sinasabi, tingnan mo, ang leon mula sa lipin ni Juda, ang ugat ni David,
ay nagtagumpay. Si Kristo ang leon na nagtagumpay at siya ay nananahan sa iyo. Ang parehong espiritu na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nasa iyo. At kung siya ay nasa iyo, ang iyong ungol ay hindi mula sa laman kundi mula sa espiritu. Huwag ka nang mamuhay bilang asong domestikado kung nilikha ka ng Diyos na maging leon. Huwag mo nang tanggapin ang mga mumo ng kasalanan kung may handang piging sa espiritu para sa iyo. Huwag ka nang manatili sa panlilinlang kung naipahayag na sa iyo ang katotohanan. Ngayon ginigising ng Diyos ang mga lalaki, hindi upang maging perpekto, kundi upang mailagay sa tamang posisyon. Mga lalaking inaalis ang kwelyo, tinatanggihan ang pagiging ordinaryo, tumitindig sa panalangin, bumabalik sa salita, umuungol sa pananampalataya at namumuhay na may layunin. Magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, sabi sa Efeso 6:10. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas niya na nasa iyo. Dumating na ang panahon, wala nang dahilan, wala nang atrasan. Tumindig lalaki ng Diyos, maririnig ang iyong ungol at kapag nangyari iyon, manginginig ang impyerno at magdiriwang ang langit. Amen.